Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon. Meron na po tayong low pressure area na minomonitor as of now. Nasa labas pa ito na ating Philippine Area of Responsibility at meron pong lokasyon ngayon na 1,240 kilometers east of northeastern Mindanao. Kung titignan nyo mga kaibigan sa forecast, ito ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito ay maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod na mga araw at papasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Dati yung mga low pressure area natin nasa unlikely condition lamang siya, pero ngayon iba ito, ito ay nasa low chance lamang o naka-yellow yung kulay niya. Ibig sabihin, mas may chance ito na maging bagyo o tropical depression sa mga susunod nga po na mga oras. So, maging handa na lamang tayo mga kaibigan ko. Ngayon din mga kaibigan, ang trap ng low pressure area at thunderstorm may patuloy po nakaka-apekto sa Visayas area. Pinaka-update natin, nakaka-apekto ang trap ng low pressure area or extension po ng low pressure area sa area po ng Samar, Leyte, Eastern Samar, Southern Leyte, Biliran at Northern Samar. Asahan po natin dyan ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na paminsan-minsan may malakas na buhos ng ulan. Nakakaapekto ang localized thunderstorm na ito mga kaibigan ko at magdadala ng maulap hanggang sa maulang panahon sa ilang bahagi po ng Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, kasama na dyan ang Bohol, Northern Mindanao, kasama pong Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga Peninsula at Davao area. Tulad na aking sinasabi mga kaibigan, ito po yung posibleng maging kauna-unahang bagyo ngayong 2025. At itong bagyo na ito mga kaibigan ay tatawagin natin bagyong Auring kapag naging bagyo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Mahirap i-predict ang panahon mga kaibigan kahit low pressure area lamang siya, nagbabago yung kondisyon niyan sa bawat oras. So meron din tayo ngayong thunderstorm advisory dito po sa Metro Manila. Sa ilang bahagi ng Bulacan, sa San Jose del Monte, usually dyan po madalas, sa Zambales, Bataan, Rizal, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Quezon Province, Nueva Ecija at Batangas. So maging handa tayo sa biglaang bugso, buhos ng pag-uulan na minsan po tumatagal ng 1 at pinakamatagal na hanggang 2 oras. Maging handa rin yung mababang lugar sa banta ng mga pagbabaha at gayon din sa mga banta po ng mga landslide doon sa mga landslide prone area. Kapag ganitong habagat season or rainy season, tag-ulan season na tayo, maging handa tayo sa posibilidad na mabilis na pagkabuo ng mga cloud cluster, low pressure area, mga bagyo sa loob at labas man yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami nagtatanong sa atin na ang unang bagyo daw po ba ay maging malakas? Well, may chance itong maging malakas dahil mga kaibigan, usually ganito naman, kapag unang bagyo na nabubuo sa bawat taon, yun talaga yung nagkakaroon ng malakas na kategorya or malakas na bagyo. So ipag-pray na lamang natin yung senaryo na mangyari dito na mag-record or lumihis ito nga pong magiging unang bagyo sa loob ng ating bansa, si Bagyong Auring, para hindi po direktang makaapekto sa ating kaulapan or sa ating Philippine landmass. Kaya nga meron tayong mga paalala, lagi po kayong mag-monitor sa lagay ng ating panahon. Mag-stock tayo ng ating pagkain mga kaibigan ko at maging aware tayo sa ating lugar, linisin natin yung kapaligiran natin para hindi po nagbabaray mga basura sa mga kanal na siyang nagiging main cause kauna-unahan ng biglaang pagbabaha. Sa ngayon, yan muna ang update natin. In place, makikiusap ako ng isang like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.